Sinimula ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang linggo sa isang press briefing sa Kalayaan Hall sa Malacanang gabi ng Martes, ika-11 ng Marso. Dito ipinaliwanag ng Pangulo ang ginawang kooperasyon ng Pilipinas sa Interpol upang ma-turn over si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sabi ng Pangulo, ang naging aksyon ng Pilipinas ay bilang pagtalima lamang sa inaasahan ng international community bilang isang demokratikong bansa na bahagi at kaisa ng mga nasyon. This is what the international community expects of us as the leader of a democratic country that is part of the community of nations. 12 ng Marso, mainit na tinanggap ng Pangulo si Slovenia Vice Prime Minister Her Excellency Tanja Fajon. Sa pulong, pinag-usapan ang mga linya na maaari pang pagtulungan ng Slovenia at Pilipinas tulad ng nuclear cooperation. Habang natalakay rin ang ilang regional issue kabilang na ang usapin sa West Philippine Sea. Matapos nito, tinanggap ng Pangulo sa palasyo si Panama Ambassador to the Philippines Eduardo Virzi. Positibo ang Pangulo na magiging produktibo ang pananatili ng ambahador sa Pilipinas, lalo na sa pagpapatatag pa ng samahan ng dalawang bansa. Araw ng Huwebes, ika-13 ng Marso, biyaheng Batangas ang Pangulo para saksihan ang inaugurasyon ng Grains Terminal and Trading Project ng Soro-Soro Ibaba Development Cooperative. Ang higit 278.3 million peso state-of-the-art project na ito ay kayang mag-ingat ng 12,000 tonelada ng mais o katumbas ng 480,000 na animal feeds. Panibagong proyekto ito tungo sa pagpapalakas pa ng agri-sector ng Pilipinas. Matapos nito, agad na bumalik sa Malacanang ang Pangulo upang pangunahan ang Gawad Bayanihan sa pamumuhunan kung saan ipinagmalaki ng Pangulo ang bilis ng pagproseso at pagsasakatuparan ng mga pumapasok na pamumuhunan sa Pilipinas. As of February 2025, halos 200 strategic investment na ang nasertipikahan ng pamahalaan na tinating nagkakahalaga ng 4.6 trillion pesos na investment value. At nasa 300,000 na mga trabaho para sa mga Pilipino. Araw ng Biyernes, ika-14 na Marso, biyaheng Samar ang Pangulo upang inspeksyonin ang trabaho at serbisyong pangkalusugan sa bagong Pilipinas. Sa kaganapan, nasa 3,000 trabaho ang binuksan para sa mga job seeker, kasabay ng paglalapit sa taong bayan ng iba't ibang serbisyo ng pamahalaan, kabilang na ang SSS, PhilHealth, Pag-ibig, Tupad Program at maging libreng serbisyong medikal. Matapos nito, dumiretso sa Tacloban si Pangulo Marcos upang pangunahan ang campaign rally ng alyansa kung saan muling ibinida ng Pangulo ang credentials ng mga kandidato ng kanilang partido. Sabi ng Pangulo, kailangan niya sa Senado ang mga kandidatong ito upang makatawag ng ehekutibo sa pagpapatupad ng mga programa at polisiya na mag-aangat sa buhay ng mga Pilipino. At yan ang mga aktibidad ng Pangulo ngayong linggo, katuwang ang PBS Public Affairs Division Team para sa Bagong Pilipinas, Rakalbayan Radyo, Pilipinas Radyo Publiko.